Ipinagpaliban ng impeachment court ang desisyon kung ipapasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial. Kinastigo naman ng magkapatid na sina Senators Pia at Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na isa sa mga testigong ihaharap ng prosekusyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Ipasasabina ba ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte o hindi? Ito ang naging mitya ng sagutan ng depensa at prosekusyon sa impeachment trial kahapon. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Sa huli, ipinagpaliban ng impeachment court ang desisyon at itutuloy na lang ito sa Lunes. Sa gitna ng impeachment trial, bumuelta ang magkapatid na sina Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano sa isa sa magiging testigo ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Pinuhay kasi ni Matibag ang isyu sa ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noong 2019. Bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Wala siyang pinangalanan, pero ang committee chairman noon ng 2019 SEA Games ay ang ngayon Senator Judge na si Alan Peter Cayetano. Giit ni Senator Pia, dinidistract ni Matibag ang kanyang kapatid. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. Patatawag siya sa Monday. Intimidate mo ako? Hindi kita tatanungin sa Monday? Dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo? Itinanggi naman ni Senador Alan na may unliquidated funds sa 2019 SEA Games. Tila marites accusation lang daw ito. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Bago ito, sinabi ni Matibag na nagkataon lang ang timing ng pag-iimbestiga. Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. Si Matibag na lang ang natitirang testigo ng prosekusyon sa alegasyon sa bise na grave threats at assassination plot. Iginit naman ng palasyo na hindi na simpleng kaso ng grave threats ang pagbabanta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Ito raw ay issue na ng national security dahil head of state ang pinagbantaan. Nauna nang iginiit ni VP Sara at ng kanyang kampo na imbento ang naratibo kaugnay sa umano'y pagbabanta niya at umano'y pagkuha ng assassin. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A. Number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. Pero, tinablayan ng palasyo. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita.